Yes. All right. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Philippine National Police, but apparently they decided that they will mirror what the AFP did. So, noong December 9, 2022, inactivate ang Vice Presidential Protection Division under the PSPG. Ito under ng NHQ General Order OPL 22-22 and NAPOLCOM Resolution 2022-0675. Kaya po mali yung sinasabi ng lahat, hindi lang ako nagsasalita, ngayon lang ako nabigyan ng opportunity na magsalita. Hindi po tama na ikumpara yung term ni Vice President Leni Robredo at yung term ko in terms of security. Dahil yung security, yung VP-SPG at yung VP-PD sa PNP ay meron pong orders lahat. Ibig sabihin, there is a basis in law doon sa pag-activate sa kanila. Ngayon, yung sa Philippine National Police, kinuha nila ang 75 na personnel. Sila ang pumili kung sino yung kukunin nila. Makikita nyo, as I said in my statement, it was a targeted list. Madami doon sa mga security na yon. Security is a trust and confidence position. Kasi ibibigay mo sa kanila yung kanang pagsalig nimo sa imuhang kinabuhi, ihatag na nimo sa ilaha. Ngayon, nakalagay doon sa listahan, kasama ko since 2007 when I was Vice Mayor, kasama ko since 2010 when I was Mayor, and madami doon kasama ko from 2016 during the term for 6 years of President Rodrigo Duterte. Makikita nyo yon sa listahan kung isa-isahin natin. So it was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Ngayon, nag-iwan sila ng 38. 38 na hindi namin kilala. 38 na sila ang nagsabi kung sino ang maiwan. Sinalatan namin sila, sinabi namin, hindi na namin tatanggapin yung 38 ninyo. Ibabalik na namin yan sila lahat sa inyo. So there are no more PNP personnel in the Office of the Vice President. Ang naiwan na lang ay yung mga nasa VP SPG under the Armed Forces of the Philippines. Wala pong ginagastos ang OVP sa sweldo nito nila lahat dahil hindi po sila hinahire. Personnel na po sila ng ating AFP na dinidetail papunta sa Office of the Vice President. So, to answer your question, Madam Chair, meron pong security and all of them under AFP because we refused the personnel na sinabi. Ito na naman tayo kay General Marbil. Sinabi niya, ibabalik niya kapag mag-request kami. Sinulatan nila kami na mag-request kayo kasi ibabalik namin. Hindi ko gagawin yan. Thank you, Madam Vice President. So right now, your security detail is composed of AFP officers, soldiers, I suppose. Yes, Madam Chair, officers and enlisted personnel. Mga ilan kaya sila? May we request Colonel Lachica to answer? Nakakagulat din yung statement ng PNP. I guess he wants it on his record, but I find it a little also irregular na you're right, it's a trust issue. And if you're familiar with certain individuals, they have to explain why maybe in the budget hearing of the PNP, we can ask them why they chose the individuals to remove from your detail. But I'd like to know also how many is left from the AFP. And I think the AFP is also quite capable. Ilan po? Mr. Lachica. Madam Chair, good afternoon. I think I cannot disclose the number, but I have here our activation order and our table of organization. Why can't you not disclose the number? For security reasons, ma'am.
For Well, okay. I will, Madam Chair, Yes. sabihin mo na, sir. From our table of organization, ma'am, and equipment, we are authorized to have 364 personnel coming from the different major service of the AFP. But for our actual number, as of now, 337 po, ma'am. and this is under the AFP. And this doesn't come from the budget of the OVP or? Yes, Madam Chair. Okay. Thank you very much. That's all.